Ilang araw matapos italaga bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH, agad nagsagawa ng inspeksyon si Vince Dizon sa mga flood control project, partikular na sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay kasabay na nagpapatuloy na investigasyon ng gobyerno laban sa mga kontratistang sangkot sa maanumalyang paggamit ng pera ng bayan para sa mga proyekto. Ayan men kasi kasan men masandig tibay, wala tayong matupak. Batay sa dokumentong ibinigay ng DPWH, nakuha ng contractor ng Wawo Builders ang isang flood control project na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos na pinondohan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Ngunit may nakagigimbal na katotohanan sa likod ng mga proyektong ito. Ayon sa Wawo Builders, 2024 pa umano nila natapos ang Riverwall project na ito dito sa Barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Pero nadiskubre ngayon ng DPWH na 3 linggo pa lamang ang nakalilipas ng aktwal na sinimulan ang nasabing proyekto. Ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Wala na to ghost project ito Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Na talagang ito, kahayupan na ito. Dismayado si Dizon dahil tila napilitan ng contractor na gawin ito matapos ang investigasyon ng mga maanumalyang proyekto. Sinabi naman ni Jojo Manansala, kinuha siyang subcontractor o foreman ng Wawo Builders upang simulan ng konstruksyon ng river wall. Ilang araw binigay sa inyo para tapusin? Ilang araw binigay sa inyo. Ano po, 1 month po yan 3 weeks old, patapos na po ako Ayon kay Manansala, wala siyang natanggap na anumang papeles o dokumento kaugnay ng kontratang ibinigay sa kanya ng Wawo Builders. Tanging pakyawan lamang ang usapan nila na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Dahil dito, ipinasya ni Secretary Vince Dizon na sampahan ng kaso sa Department of Justice ang Wawo Builders at isama ito sa perpetual o habang buhay na blacklist ng DPWH. And all their possible affiliates. No, alam naman natin, minsan may mga kung sino man ang may-ari ng Wawaw, meron din siyang mga ibang lahat 'yon. Hindi lang kung mahanap namin yung mga kumpanya na sila din ang may-ari, kung sino may-ari ng Wawaw, pati 'yon papaban natin. Kasabay ng Wawo Builders, kabilang na rin sa ibaba ng DPWH ang SYMS Trading na gumawa rin ng ghost project na ininspeksyon mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Bulacan. Samantala, pakakasuhan sa Office of the Ombudsman at sinibak na rin sa serbisyo ang mga sangkot na opisyal ng DPWH. Kabilang sina dating DPWH Regional Director Henry Alcantara, dating Officer in Charge District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. This is criminal. Mga hayop to mga taon to, hindi tao to mga to. Sa huli, Gate Dizon, nasimula pa lamang ito at marami pang mabubunyag ng mga anomalya sa mga flood control project ng gobyerno. Kasabay nito, rerepasuhin din ni Dizon ang panukalang pondo ng DPWH para sa 2026 upang ito ay magamit sa tama.